Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watcher. Hello, kamusta kayo? Ito po yung reading ninyo para sa month ng February. Pero kahit lumagpas ang February, this is also a timeless reading din naman. Kaya kahit kailan makarating sa inyo tong reading na to. No? Kung nakarating man sa iyo to, Sagittarius, baka para sa iyo yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat, Sagittarius, sa patuloy na pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. Sa lahat ng nag-like, follow, subscribe, malaking tulong po kayo. Pati na rin po yung mga laging nag-share ng mga readings natin, nag-avail ng membership subscription, mga nagsisend ng super thanks and stars, pati na rin yung mga nag-avail ng private readings ko. Para sa private readings ko, tignan nyo yung mga nakasulat sa description or pinakadulo. Nandyan lahat ng detalye, pati yung link papunta sa aking official FB page. Take note, may mga fake na gumagaya, magme-message sila sa inyo, mag-a-add friend, hindi ako yun. Never akong magme-message, mag-a-add friend para mag-offer or manghingi ng kung ano-ano sa inyo. Pag merong gumaganon sa inyo, yun yung mga fake na gumagaya sa akin. Okay? Meron kang surrender your desire to control people. So, ito yung dapat mong baguhin or isurrender na blockage ngayong February, no? Hayaan mo lang. Hayaan mo tong mga tao na to. Meron talaga mga bagay na hindi natin pwedeng saklawan, pakialaman, kontrolin, no? Being over-controlling can sabotage your relationships. So, yan, no? Pwede kasing maging controlling ka daw. Or pwedeng issue mo na to, no? Kung matagal na to. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Minsan kailangan talaga natin ng space. Kahit gaano pa tayo ka-close, kahit mag-asawa na tayo matagal na, mag-jowa. May mga ganon na hindi porke jowa natin sila, asawa natin sila, isosuffocate natin sila or sasakalin natin na sila or kukontrolin natin sila. Remember, individual din sila, lahat tayo individual, di ba? Okay, so yun lang yun. Kung gusto mong matanggal yung blockage, yun yung unang mensahe sa'yo, i-surrender mo itong iyong desire or yung control, yung urge mo na mag-control ng ibang tao, romantic connection man ito or not. Bigyan mo rin sila ng space and freedom. Sagittarius. Family. Okay? So mukhang importante ito, no? Mga matters regarding your loved ones. It could be na may mga family occasions, gatherings, reunions, or pwedeng mga pangyayari, concern, issues, or whatever na related sa pamilya mo. Or pwede rin namang ito ay indication lang na mag-i-spend ka ng time sa family mo. Okay, pwedeng bonding with family or anything na baka may mga family-related activities, yun nga yung binabanggit ko kanina, like mga reunions or whatever. Basta may mga something siguro na importante tungkol sa pamilya. Okay? Na kailangan pagtuunan ng attention or time, asikasuhin, no? Prioritize. Basta meron something dito about your family or a family member. Okay? Meron kang Aries energy dito. A fiery climax approaches. Wow, so this is the peak. Pag sinabi nating climax, nandoon yung darating na doon sa pinaka-intense na energy. No, kumbaga nasa height siya eh. So ano mo itong ganap na ito? Sorry guys, wala ko alam sa astrology, so hindi ko ma-explain masyado yung full moon in Aries.
Pero there is something here about the full moon, and kung alam ninyo yung astrology, about Aries. Or there could be, alam mo na, may Aries person dito. Wow. Fiery, naglalagablaba. So, something na I don't think, I think may something na pwedeng exciting. Pag sinabi kasi nating climax, yun yung pinaka-highlight nung nung ganap or ng story, 'di ba? Andun na yung yung pinakamataas na energy. Tingnan muna natin yung surrounding cards. Merong Aquarius energy dito. Ayan, Aries, Aquarius. Pwede rin namang may Water, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, no? Malakas na energy ng Cancer kung water signs man yan. Pwede ring may fire na kapareho mo. Aries. Sa bottom ng deck mo is another fire sign. Kumbaga meron something dito naganap, sitwasyon na marireach niya yung pinaka-peak. Okay, so halimbawa ito na yung peak ng challenge mo, or pwedeng naabot na yung rurok ng tagumpay. I feel yun yung parang pinakamataas na point na reach na Okay. Kumbaga pinaka-threshold, sagad-sagad, max, no? Na-max na niya Kumbaga nandun na siya sa mataas na kumbaga sa bundok na-reach mo na yung pinakataas na part. Okay? And after nun, di ba, parang pababa na. Pahupa na 'di ba? Kumbaga sa tubig, pag nagpapakulo ka, hindi pa mainit yun. Tapos eventually, iinit siya ng iinit. And then, haabot niya na yung boiling point niya. Yun yung sinasabi ko So, kumbaga sa pinapakulong tubig, ito na yung bumubula-bula na. Oo, kaya kung ano man ang pinag-uusapan dito, positive o negative na situation man yun, expect mo na nandun na siya sa climax nung ganap na yun, nung sitwasyon na yun. Okay? Ano man yung tinutukoy dyan. May travel na hindi matutuloy. Chariot. Merong magbaback-out, atras. Di ko na alam. Ayaw na Basta meron ditong something na hindi na magko-continue o ayaw na mag-continue. Tao man nito or hindi yung pinag-uusapan natin. Napagod na to. Parang, napagod na siya ng kakahintay. Ayaw niya na. Yung nakita ko, naubos na yung, nawala na ng amor, nawala na ng gana, determinasyon. Kasi ito, willpower to. Baliktad. Wala na Ayaw niya na, whether biyahe man yan or something na pakikipaglaban, feel ko lang. Napagod na tong tao na to ng pagdedepensa, pakikipaglaban or paghihintay. Kaya hindi natutuloy. Hindi, nag-back out. Tumigil na lang siya Ganun na, nag-quit or nag-back out. Okay? Alam mo yun, kung kailan yung nandun na yung peak, parang doon pa tumigil. Alam mo yun? So, ironic. May something na ironic dito. Oo, it could be, pwedeng contract, partnership. Itong partnership na to, friendship, ewan ko, romantic or business partnership. Na siya hindi na siya magko-continue Parang hanggang doon na lang. Meron something dito. Samahan Samahan. Or group, community, whatever, banda, o ano ito pinag-uusapan dito. Pero meron something na matutupad para sa iyo with the star card, Sagittarius, no? So, ayan, maging hopeful ka kasi meron man bagay dito na hindi na magtutuloy, pero meron pa ring something to look forward to with the star card, no? Which is, don't lose hope. Kasi may pag-asa pa, yun yung naman sinasabi. Or, it could be a wish come true, coming to you ngayong February.
Oo, may mga plans dito na hindi na nagtuloy, oh. Partnership. O, yun nga yung sinasabi ko. Travel, plans, partnership, na hindi na natuloy. Tignan natin love life mo. Dito sa love life, pwedeng energy mo to, energy person na kakonect mo. Or kung meron mang iba pang energies na involved sa inyo, masasagap ng cards. Okay, for sure, hindi lahat makaka-relate dito. So, bahala na kayo sa expectations nyo. Kayo nang mag-adjust. Kasi general reading lamang ito. Oh, wow! Dear, may proposal. Aloking ka na yata neto ng engagement or pagpapakasal or pagpapamilya. O, kung iba naman, kung hindi engagement, kasal, pagpapamilya, pwedeng, liligawan ka na niya or sasagutin ka na nitong person na to. O. Ito na yung hudyat na may i-offer siya sa'yo O, baka will you marry me na to. Okay, baka wedding ring or engagement ring na itay, Sagittarius. Wow, alam mo, totoo yung star card mo. Meron talagang wish na makakatotoo sa'yo ngayong February. At pwedeng related din siya sa love life mo. Kasi di ba lumitaw na nga to? Sabi ko nga, merong wish na ipagkakaloob sa'yo kanina with the star card. Sa love life mo, ganun din. You are attracting the right person at the right time of your life. Wow! So, ito na yung month na yun. Yung senyales. Kahit hindi pa nagpo-propose yan, malalaman mo na siya na yung tamang person. Feel mo na lang. Sabi kasi dito, ma-attract mo siya ngayon Ito yung perfect time na ma-attract mo. Yung tamang tao na possible na mapapangasawa mo. O yan, makakasama mo forever. Okay? So, ang ganda. Ang ganda pagdating sa love life mo. Bigyan pa natin yung ibang paparating sa'yo, Sagittarius, no? Kasi hindi niya element to, pagpapamilya. Kaya nga yung iba dito, malakas yung energy ng pagpapakasal, pagpapamilya. Pwede ring talagang related siya doon. Tayong tatlo. Okay, mag-ingat ka about your health. Nakita ko na yung fly. Nakita ko yan. Something na related sa kalusugan. Alagaan ang katawan at ang mental health. Kasama yon. Yung iba dito, baka maka-experience kayo ng kalungkutan or depression or baka iba makasagap kayo ng sakit. So, ingatan ang katawan. Lalo na, uso yung flu, no? Take note, walang mawawala sa atin kung mag-iingat tayo. Kung yung COVID nga di ba? Sino nag-iisip nun? So, simple as akala mo, trangkaso lang, ubo lang, pero iba na pala. So, yun lang naman. Since may mga health na binabanggit dito. Okay? Check with your, doctor palagi. Okay? Yun ang pinaka-the best. Pupunta ka sa doktor mo. Merong trono dito, whether ito ay tagapagbana or someone in position, baka kilala sa lipunan to, pwedeng politician, famous. Basta authority ito. Whether sa trabaho to, a public figure, or sino man sa buhay mo na meron siyang importanteng role na ginagampanan. It could be you o yung person na yun na may importanteng role sa buhay mo. Ano man to, kadugo or romantic or kamag-anak, ewan ko. Basta meron something about position, title, katungkulan. Or siya yung kumbaga mataas ang rango nito authority siya Siya yung nasusunod. Okay? O pwedeng madre or padre di pamilya, hindi ko alam ha. Could be your husband, hindi ko alam. Or your boss, or kung sino man tong namumuno dyan sa lugar ninyo, ewan ko, kung sa organization man yan or sa community ninyo. May barrel dito. Barrel is more on feeling na merong something kulang sa'yo. Sagittarius, baka may maramdaman ka lang na ganito ngayong February. So, halimbawa,
meron kang secured na career, pero kulang ka ng love life, or masaya nga yung love life mo, pero pagdating naman sa sa goals mo or sa pera, doon ka naman feeling empty. Yan. Meron lang ganyan na parang meron ka mafe-feel na something kulang or emptiness. And tingnan na natin yung mga closing messages for you, Sagittarius, or ibang karagdagang mga mensahe or payo. O diba, remain positive. Yun din naman yung star card eh. So sabi ko nga, merong wish come true na darating sa'yo sa love life at saka sa ibang aspect. Pero yan, remain positive pa rin. Okay? Ibig sabihin lang neto, don't lose hope. Huwag bibitiw agad-agad. Kasi baka ipagkakaloob din sa'yo yan, no? Yung iba kasi ganun eh, kung kailan ipagkakaloob na, doon pa bumitiw. Ayun, di na nakapaghintay, alam mo yun. So yan, basta positive ka lang lagi. Kasi kung ano naman yung iniisip mo, yung ma-attract mo eh. Di kung mamimili ka na rin lang between positive, negative, di mag-positive ka na lang. Ayan, no, be assertive. May mga bagay dito, kailangan mo ilaban, Sagittarius, i-push. Huwag kang kikimi-kimi. No? Speak your ideas. So, parang may nakita akong assertive. Saan ba yun? Hindi ko maalala kung dito yun. Or ewan ko, baka nalilito lang. Ito na nga pala yun, yung be assertive. Oh. Yan naman yan. Minsan kailangan, lalapit talaga natin. Kakapalan natin yung mukha natin. No? Ito yun, paglalakas ng loob. Don't stop, oh. Kaya, remain positive at don't stop. Magandang combination. Bakit don't stop? Kasi siguro malapit na. Kasi nga, huwag kang mag-lose hope kasi mangyayari, darating at darating yun. Push ka lang ng push. Baka malapit na, konting kembot na lang. Okay, Sagittarius, ito yung reading mo for February. Sana makatulong sa'yo to. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.